Araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral po ngayong araw. Pero bago mula, ayayin po ng uminom po muna ako. Medyo mainit po ang panahon. Nakakauho po, no? Dapat po, nag-hydrate po tayo palagi kasi kailangan po natin. Wait lang po, inom lang po ako. Ayun, sarap. Ito, tubig lang po yan. Nalagyan lang po yung yung Bocaro Sweat. Pero, tanong nga po, no? Maliban po sa tubig, ano po ba mga kadalasang kinauuhawan po natin ngayon? Magkasabihin po, di ba? Halimbawa yung mga ginugusto natin, mga minimithi natin, no? Yung parang palagi tayong uhaw doon sa bagay na yon, uhaw tayo sa tao na yon, no? Ano po ba yung mga kinauuhawan natin? Minsan, meron po tayong mga kinauuhawan din sa mundo, kagaya ng pera, yaman, ari-arian, no? Mga bagay, no? Minsan, sa sobrang pagkauhaw po natin sa mga bagay na to, minsan nagdudulot po sa atin ng stress, depression, kung halimbawa hindi po natin makuha yung mga bagay na to, no? Para tayo na-depress, na-stress, no? Kasi gusto po natin makamit yung mga bagay doon. Pero minsan naman po, may pagkakataon na nakuha natin yung parang kulang pa rin po, no? Parang hindi pa rin po sapat. No? Kahit meron ka na nung gusto mong gamit na yan, no? Sabi mo dati, pag nakuha ko to, okay na ako. Pero kahit nakuha na po natin yun, nakamit natin yung parang kulang pa rin po, no? Parang hindi pa rin po sapat, no? Siyempre, ayaw po natin ng pakiramdam na ngayon. Hindi po maganda yun kasi yung pakiramdam po, parang, ba't ganito? May kulang po sa akin, may kulang sa, parang palagi tayong may hinahanap, no? Siyempre, gusto po nating maalis yun, gusto po nating mabago yun, no? Ayaw po natin ng pakiramdam na ngayon. Pero, paano nga po ba natin mapapahawi, no? Paano pa po ba maaalis yung mga ganung pakiramdam, yung mga kinakauhawan po natin dito sa mundo, no? Nga po, no, ito nga po, ang pag-aaralan nga po natin, ito nga po yung sa Juan 4, verse 7 to 15. Ito nga po yung tungkol po doon sa Samaritana, no? Nasa balon na kinatagpo po ni Jesus, no? Ito po yung pag-aaral natin ngayong araw. Ito nga po, basahin po natin yung mula verse 7 hanggang 15. To. Basahin ko po muna. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Ito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at ang mga hayop. Higit ka ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli." Yun po, no? Nakita po natin, no? Ayun nga po doon sa nabasa natin, ito po yung pag-uusap po, no, ni Jesus tsaka yung babaeng Samaritana doon sa balon. Alam nga po natin, kung nabasa niyo po yung kwento niya, no, nung naglalakbay nga po sila Jesus kasama kanyang mga disipulo, dumaan nga po siya sa maren, sa balon, no, at nakatagpo nga po niya doon yung babaeng Samaritana. Ito nga po, no, sa ating pag-aaralan po, naganda po ng 3 pointers, no, para titignan po natin kung paano po ba mapapawi yung uhaw natin dito sa mundo. No? Ito nga po, ang unang-una po, nilagay ko yung number 1, tanggapin si Jesus. Ang ikalawa, kilalanin ng lubos si Jesus. At ikatlo, focus sa tunay na biyaya ni
Jesus. Ito nga po, no? Sana po natin. Dito nga po, yung number 1. Ito nga po, tingnan natin yung tanggapin si Jesus. Tingnan nga po natin, no? Binasa nga po natin kanina. Dito sa verse 7 to 9, nasabi nga po dito, no? Dumating nga po si Jesus, no? Sinabi niya po sa babaeng Samaritana, maaari bang makiinom? No? Pero ano po ang sagot ng babae? Sabi niya po, no? Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? No? Ito nga po, no? Kung alam niyo lang po, no? May background po na talagang hindi po nakikilumilo yung mga Hudyo sa mga Samaritano. Kasi nga po, nung una po, no? Yung panahon po, meron pong division po, pagkakahiwalay po yung Israel. Lahati po nga po to sa dalawa po. Ito po yung northern and southern. Yung northern nga po, no? Ito nga po yung pinamunuan ng Jeroboam, no? Ito po nga po yung tinatawag na Israel, no? Yung Samaria nga po yung capital nila. At dito nga po napunta yung 10 tribes. Tapos yung sa southern naman po, yung northern po, din po yung Jeroboam. Tapos yung southern po, sa Judah, ito nga po, no? Pinamunuan ni Rehoboam. Ito po, anak ni Solomon. Ito nga po, dito lang po yung 2 tribes, yung Judah at Benjamin. Ito nga po, no? Ito po, nagkahati po sila, nagkahiwalay po sila. Tapos ang isa po pong parang hindi nila pagkakasundo, no? Kasi nga po yung Samaria, parang po nagkaroon ng no, hindi na daw po sila puro kasi nga po nagkaroon po ng halo-halong mga lahi, no? Kasi nga po nung una nasakop nga po sila ng Assyria, tapos mga iba-ibang bansa, tapos pag-asawa na po ng mga iba-ibang lahi, nagkaroon po ng mga iba-ibang asawa yung mga gano'n, Samaria, kaya nga tinuturing silang hindi na po puro, no? Tapos isa pa po, no? Siya sabi na ang mga taga Samaria po ay sa bundok Gerizim, no? Gerizim sumasamba, no? Tapos nagkaroon pa po sila ng mga Diyos-Diyosan doon. Gumawa nga po si Jeroboam nung sinasamba nila, no? Na Diyos-Diyosan, gumawa po sila doon. Tapos yung mga Hudyo nga po, alam na natin, sumasamba po sila sa templo sa Jerusalem, no? Kaya yung marami po silang pagkakaiba, no? Kaya nga po dito sinabi ng Samaritana, bakit ka humihingi sa akin ng tubig ano, Hudyo ka, ano, kumbaga, hindi tayo magkasundo, hindi tayo magkahiwalay tayo, no? Parang ganun ang sinasabi po ng babae po sa kanya, no? Nakita po natin babae, no? Parang tinatanggihan nga po niya yung sinasabi ni Jesus na makainom kasi nga po dahil sa pagkakaiba po nila, no? Parang tulad din po sa atin, no? Gustong-gusto nga po ng ni Jesus na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanya, makasama niya tayo, no? Gustong-gusto niya, no? Lumalapit si Jesus sa atin. Pero tulad po ng babae, no? Imbes na tanggapin natin po si Jesus, no? Titignan po natin yung pagkakaiba ng gusto natin tsaka nais ni Jesus. Kaya, isa po para dahilan nyo, kaya ayaw natin lumapit kay Jesus, no? Ayaw natin siyang tanggapin po, no? Kasi nga po, nakikita natin yung gusto ni Jesus, nais ni Jesus. Iba po sa gusto natin. Halimbawa, siyempre, ayaw ni Jesus na nagpapatuloy tayo sa mga ginagawa nating kamalian, kasalanan. Pero tayo, no? Pag inisip natin, paano yun? Pag yan ka po sa Jesus, hindi ko na magagawa yung mga ganito, yung mga ginagawa ko, no? Yung mga utos niya, parang hindi ko kaya. Halimbawa, nagkakasala ka ngayon. Halimbawa, example na lang po, adultery. Kanyari, paano to? Pag tinanggap ko si Jesus, iuhanan ko na itong babae na to or titigil ko na itong bisyo na to. No? Minsan, titignan natin yung pagkakaiba. No? Doon tayo nakatingin Yung gusto natin tsaka yung nais ni Jesus, iba. Doon tayo tumitingin. Kaya, ayaw natin lumapit kay Jesus. Hindi natin siya tinatanggap. No? Parang yung babae sa Samaritana, sinasabi niya, Hudyo ko Samaritano ako. Ba't ka lumalapit sa akin? No? Ganun din tayo. No? Sabi ko, ayoko nung gusto mo. Parang sasabi natin kay Jesus, ayoko pong itigil to. Ayoko pong gawin to. Kasi pag tinanggap kita, hindi ko na pwede gawin to. Parang ganun po. No? Parang lumalabas na tinitignan po natin yung pagkakaiba po natin. No? Yun po. Maling-mali po yan. No? Kasi nga po, lalong mas lumalayo po tayo kay Jesus. Lalo po tayong napapahamak. Lalo po tayong nahihirapan. No? Hindi po natin kaya na mabuhay dito sa mundo nang wala po ang Panginoon, no? Siya lang po tutulong sa atin. Wala po. Dito po, basahin nga po natin dito sa sa 1:15 verse 5, sabi nga po dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito nga po, napakaganda, no? Ginamit po dito example yung puno,
no? Ang Panginoon ay puno at tayo sanga. Halimbawa, may puno po diyan, maputol ang sanga, kunyari mabali lang. Ano mangyayari po doon sa sanga? Malalanta po yan, matutuyo at mamagsak. Diba? Masisira po yan. Para tayo po yun, no? Kung tayo hihiwalay kay Jesus sa Panginoon, di ba? Wala, hindi natin kaya mabuhay, no? Malalanta po tayo. Kaya nga po, no? Kung talagang patuloy po tayong lalayo sa Kanya, sabihin natin, ayoko dyan, no? Ayoko lumapit. Kasi paano ito yung mga ginagawa ko, no? Ayoko. Lalo po tayong mahihirapan, no? Lalo tayong masasaktan, no? Halimbawa, kagaya po ng mga may lumalapit po sa inyo, mag-share po ng mga Bible verse, no? Share yung gospel, parang nilalayuan po natin sila. Kasi nga po, parang ayaw po natin ng gano'n, no? Parang, nyari, may nasabi sa ating Bible verse, nyari, halimbawa, yung magpakikiapid, parang nasaktan po tayo. Pero, ano po yun, no? Hindi po yun, parang hindi po yun dapat ikasama ng loob natin kasi yun po yung salita ng Diyos eh. Sinabi niya po yun para makatulong po sa atin, no? Huwag kang magdakaw, no? Huwag kang magsinungaling, no? Mahalin mo yung kapwa mo. Minsan, sabi natin sa mga share ng verse, ano, ang yayabang nyo, no? Ganyan, parang inaano kami, no? No, hindi po. Yung mga nag-share po ng verse, kasi nga po, utos po ni Jesus yun, no? I-share yung gospel, i-share yung salita. Kaya nga po, no? Kung nasasaktan po tayo sa mga sinasabi nila, no? Tingnan po natin, no? Ba't tayo nasasaktan? Kasi nga, baka tama yun, no? Kunyari, nagkakasala tayo eh. Kaya tumatama po sa atin yung salita nila. Kasi, salungat po yun, no? Sa gustuhan ni Jesus, no? Kaya, halimbawa, may nag-share po sa inyo ng Bible verse, no? Nag-share ng gospel, no? Pakinggan po natin. Kasi nga po, no? Gusto ni Jesus, no? Ginagamit niya po yung mga nag-share na yan para malaman mo yung salita ng Panginoon, mapalapit ka sa Kanya, no? Kasi, tunay po, no? Lalo po tayong iiwas, no? Lalayo. Minsan, pag may nag-share, tatawanan pa po natin, no? Sabi natin, mga baliw yung mga ano yan. Kala mo, mabubuti, no? Totoo po, lahat man po tayo, wala pong mabuti sa atin, lahat po tayo, yung mga nag-share po ng verse, grasya lang po yan, no? Lahat po, nagkamali, nagkasala. Kaya hindi po nila sinasabi na mabuti sila, mabait sila. Lumalapit po sila sa inyo upang i-share po sa kanila, sa inyo yung salita ng Panginoon. No? Gusto po nilang, tulad po nila, malaman nyo rin po kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano siya makapangyarihan, no? Kung gaano niya babaguhin yung buhay nyo. No? Kaya gusto po nilang i-share yung salita ng Diyos kasi na-experience po nila kung gaano kabuti ang Diyos. No? May mga pinagdadaanan din po sila, no? Dati rin po silang nalumok sa mga kasalanan, sa problema, pero dahil sa pagmamahal po ng Panginoon, no? Nabago po lahat. Kaya gusto po nilang lumapit sa inyo, no? Gusto po nilang ma-experience nyo rin po yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, ito mga po, number one, alam po natin, tanggapin po talaga si Jesus, no? Huwag po natin tingnan yung pagkakaiba. Huwag natin tingnan yung gusto natin tsaka nais niya, no? Lumapit po tayo kasi tunay po, no? wala po tayong magagawa kung wala si Jesus. Ito nga po, no? Sabi nga po dito sa pahayag 3:20, sabi, tingnan mo, excuse po, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakaing kasalo niya. Napakaganda po, no? Kumakatok po si Jesus sa puso ng bawat isa, no? Gusto niyo pong pumasok sa puso ng bawat isa, no? Gusto niyo pong makasalo kayo, no? Hinihintay lang po niya mag-open ngayon. Kaso, katok siya ng katok. Palagi po natin nire-reject, no? Nire-reject, no? Yung man sa share ng gospel, nag-share ng Bible verse, nilalayuan natin. Diba? Tinatawanan. Ganyan po yung nangyari ng mga unang, yung mga propeta, ano po ginawa nila kila Ezekiel, diba? Tinatawanan nila, diba? Nilalayuan nila. Ano nangyari po, no? Hindi sila nakinig. Distraction. Una pa lang po, no? Kay Noah, di ba? Kaya sabi niya, no? Bago kayo, pero ang ginawa nila, tinawanan sila, nagkasiyahan sila, nag-inuman sila, gano'n. Anong ginawa nila, di ba? Nung huli, ano nakita nila? Di ba? Napahamak sila, gano'n po, no? Gano'n din po mangyayari sa atin, no? Kung hindi tayo makikinig, no?
kapahamakan din po, no? Ginagamit po niya yung mga nagsishare ng mga gospel, ng salita ng Diyos upang malaman po natin, di ba? Hindi naman po sila pinadala ng ginamit ng Diyos para saktan kayo or ipahiya kayo, no? Meron po minsan, minsan may nakita rin po, minsan, kaya dapat po sa mga nagsishare din po ng gospel, no? Sabi ko rin po, no? Salita, medyo, gamitin natin with love, no? Huwag na po palaging parang mainit ang ulo, wag po palaging galit. Kailangan po, parang share din po tayo palaging may pagmamahal po, no? Pero balik nga po tayo sa topic, no? Ganun po, no? Kung may nag-share po sa inyo ng gospel, ng salita ng Diyos, Bible verse, no? Kumbaga, pag-aralan natin, tignan natin, ano ba ito yung sinasabi ng Diyos? Baka ako'y kinakausap niya, no? Baka sa salitang ito, kinakausap ako ng Diyos at gusto niya akong katagpuin, gusto niya akong makasalo. Di ba? Ito nga po sinasabi ka po dito na sa no? Yung mundo po kasi, kung talaga tayong nalapit sa mundo, no? Padaya po yan, no? Kasi naghahari nga po dito ngayon. Ang kalaban, no? Si Satanas, no? Gusto niya pong gayain tayo, lokohin tayo, no? Pikein tayo. Pikein na okay ang mundo, masaya sa mundo. Hindi po, ayon nga po dito, no? Sa 1:10 verse 10, sabi po dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ito po ang minamagit na magnanakaw nga po, no? Yung kalaban natin, si Satanas, no? Gusto niya lang pong nakawin yung tunay na kasiyahan po natin, no? Pinapakita niya po na okay dito sa mundo, no? Gawin mo yung mga ginagawa sa mundo. Yan, yung mga kasiyahan, kung ano-anong mga walang bagay. Kunyari, mga gawa na masama, no? Yung mga panloloko, lahat. Siya sabi ng mundo ni Satanas, okay yan, masaya yan, no? Pero hindi natin alam, no, sa dulo. Ito ay kapapahamak natin. Kaya sinabi ni Jesus, no, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, no? Kaya nga, huwag tayong lumayo kay Jesus, no? Kasi, once na lumalayo tayo, kay Jesus, napapalapit tayo sa mundo at ang mundo, tadayain na po tayo. Lolokohin po tayo ng mundo. No, lahat po, papakita ng mundo na okay, masaya, pero sa dulo, kapahamakan po. Diba? Ito, isa po dito, no? Sa 1:14-27, sabi po dito, no, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag magkabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ito, napakanino po, no? Kapayapaan. Tunay na kapayapaan, no? Kaya sabi ka dito, no? Hindi kagaya ng binibigay ng mundo. Kasi mundo, may pera ka, kala mo okay na ako, masaya na ako. May kapangyarihan ka sa mga gobyerno, okay na ako, no? Malakas ka, okay na ako. No? Pero hindi po yun tunay na kapayapaan, no? Kasi yung pera po, mauubos yan, mawawala yan. Lakas natin, mawawala yan, no? Yung kapayapaan po na nagmumula sa ating Panginoon, yun po ang hangarin natin, no? Yun po ang tunay na makakapag-alis ng uhaw natin, no? Kaya po hindi naalis yung uhaw natin, hindi po natin tinatanggap si Jesus, nilalayuan po natin siya. Kaya gusto yung unang-una, kaya kung gusto niyo pong matanggal po ang uhaw natin, tanggapin natin si Jesus. Yun po. Tanong po tayo sa ating pangalawa. Dito po. Sabi po dito, kilalanin natin ng lubos si Jesus. Dito nga po, no? Inabasa nga po natin sa verse 10-12. Ito nga po, no? Sa 10-12, sabi nga po ni Jesus, no? Kung alam mo lamang, no? Kung sino humihingi sa iyo ng inumin, no? Bibigay mo, no? Hihingi ka sa kanya ng tubig na bibigay ng buhay. Pero ano sagot mo ng Samaritana? Sabi niya, no? Wala ka namang pansalok, no? Sabi niya, no? Paano mo mabibigyan ng tubig na nagbibigay ng buhay? Sabi, wala ka namang pansalok. Ito po, no? Napakalino na po dito na talagang hindi po kilala ng babaeng Samaritana kung sino po si Jesucristo, no? Hindi niya po alam kung gaano po kadakila, kamakapangyarihan ang ating Panginoon, di ba? Hindi po niya alam, no? Tulad po sa atin, no? Madalas po sa atin, no? Sinasabi natin, alam natin may Diyos. Hindi po sapat na ganun lang, no? Hindi natin alam na nandiyan siya. Kailangan po natin isik, no? Kilala natin siya lubos, no? I-search natin siya, isik natin siya ng lubos, no? Upang talagang magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Maunawaan natin kung gaano siya kadakila, gaano siya kapangyarihan. Hindi po alam na, alam ko may Diyos, alam ko nandiyan siya. Hindi po sapat yun. Kailangan po, araw-araw natin siyang
kausapin, isik, no? Magdasal sa Kanya upang makita po natin kung gaano po siya makapangyarihan, kung gaano po siya kabuti. Di ba? Sa kadalasan po sa atin, no? Dahil hindi natin lubos na kilala ang Panginoong Jesucristo kung gaano siya makapangyarihan. Minsan, hindi natin nagpe-pray, hindi natin siya kinakausap, no? Minsan may mga problema po tayong dumarating. Ano po ginagawa natin? Imbis na manalangin tayo, unahin natin magdasal, tumawag sa Kanya. Ano ginagawa natin? Ginagawa po natin yung mga bagay po, no? Nakala natin na makaka-resolba sa mga problema natin. Halimbawa na lang, kunyari, may problema ka, sabihin mo, ganito, malungkot ako, iinom ko na lang ako para mawala itong problema ko. Hindi mo alam, no? Pag inom mo, lalo pang napasama, kunyari, napaaway ka, o nagkasakit ka, dahil lalo pa napapalala. Minsan man, gagawin mo, no, imbis na magdasal, may problema ka sa pera, tatakbo ka sa sugalan, kasi kala mo easy money, di ba? Gagawin mo to para kumita bigla. Pero sa kabila, no, matatalo ka pa. Lalo ka pang maghihirap, no? Minsan, pag lalong gipit na gipit ka pa, gagawin mo na magdalaya, manloloko, no? Imbis na magdasal ka, no? Sa gobyerno yun, mangurakot, di ba? Kaya ang daming pong gumagawa, no? Ng kamalian sa mundo dahil wala pong tunay na pagkilala kay Jesus, no? No, kasi kung tunay po kilala si Jesus, hindi mo na pong gagawin yung mga ganyan, yung pandaraya, panloloko, no? Hindi ka namang gigipit, no? Hindi ka namang aaragrabyado. Kasi alam po, dakila ang Panginoon eh. Siya po magbibigay na natin, no? Pero wala eh, dahil wala. Hindi po natin tunay. Alam na natin, oo, may Diyos, nandiyan siya. Pero wala po tayong relasyon sa Kanya, no? Wala po tayong tunay na malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya nakagawa po tayo ng mga, no, kamalian. Kaya dapat po, no, isuko po natin lahat, no? Kung may mga problema tayo, bigyan natin sa Panginoon. Huwag po sa sarili nating kakayanan, no? Hindi po, mali po yun. Yung kakayanan po natin, ano po yun? Iba po yun. Maaaring indala po tayo sa kamalian nun, no? Yung kaunawaan, yung pagmamahal ng Diyos, doon po tayo umasa. Dito nga po, nabasahin natin sa Jeremiah 17 verse 7. Sabi dito, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. No? Gusto po ng Diyos, umasa po tayo sa Kanya. No? Siya po ang Panginoon eh. Siya po nagbigay na lahat, gumawa na lahat. No? Parang pag hindi tayo nag-pray sa Kanya, parang siya sabi natin, ang galing na natin, kaya na natin. Hindi. Wala po tayong kakayanan kung wala po ang Diyos. Siya lang po ang tunay ng bibigay. Kala mo ba natin yung yaman natin ngayon? Galing po sa galing natin. Yung tanin natin ngayon dahil sa atin, no? Kung sino po tayo ngayon dahil sa atin, hindi po. Dahil po yan lahat sa Panginoon. Siya po ang nagbibigay, no? Siya po nagbibigay ng lahat ng yaman mo, kalakasan mo, kagalingan mo, lahat na kinakain mo ngayon. No? Ang Panginoon, hindi po galing sa atin yan. Kaya gusto ng Panginoon, umasa po tayo sa Kanya. Huwag po sa ating sariling kaalaman at kaisipan. No? Ito nga po, basahin po natin sa Filipos 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at pasalamat. Ito po, no? Sabi nga po, no? Lahat po, pataatin sa panalangin. Kausapin po natin ng Panginoon. No? Magtiwala po tayo sa Kanya. Hindi, magpasalamat din po tayo sa Kanya. Siyempre, hindi yung pwede puro hingi. No? Nagbigay, kakalimutan. Hindi. Maging grateful po tayo sa Panginoon. Magpasalamat po tayo palagi. No? Pero minsan lang po, no, sinasabi natin, nag-pray naman ako eh. Humingi ako sa Diyos. Pero ba't gano'n? Wala pa rin po. No? Hindi pa rin niya binibigay pinipray ko. No? Hindi pa rin niya binibigay kung anong gusto ko. Alam niyo po kapatid, napaka-talino po ng Diyos. Hindi po natin alam yung wisdom niya, hindi po natin kaya abutin yun. No? Alam niya po ang lahat ng bagay. Ito nga po, ayon nga po dito sa Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito sinasabi po dito, no? Batid ng Diyos lahat, no? Batid niya lahat kung ano yung mga plano niya, no? At ito sabi niya, no? Hindi ninyo ikasasama, pero ikabubuti nyo, no? Sabi niya, no? Alam niya lahat kung ano kailangan natin, ibibigay sa atin. Minsan, may mga hinihingi tayo sa kanya. No? Maaring hindi yung plano niya, no? Maaring gusto natin, makakasama sa atin, hindi po makakabuti sa atin, kaya hindi niya po binibigay, no? No? Dito nga po, ayun nga po dito, basahin po natin dito sa
Mateo 7:9-11. Sabi po dito, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kapag siya ay humihingi ng isda? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong ama na nasa langit bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Ito po napakanino, no? Makakala po natin, ang hinihingi natin tinapay, yung pala bato. Diba? Kala natin ang hinihingi natin isda, yung pala ahas. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon. Mahal na mahal niya po tayo. Hindi niya po tayo hayaang mapahamak, no? Minsan mga pinagpipray natin, baka mamaya kala natin, okay, mabuti po ito, Panginoon. Bigyan mo po ako ng pera, pagkakaroon ng pera, gagawin ko po ito sa pagtulong sa kapwa. Pero hindi natin alam, no? Alam ng Diyos na pag nagkaroon ka ng maraming pera, lalayo ka sa Kanya, no? Mabalik ka sa dati mo, no? Alam ng Diyos, pag binigyan ka ng lakas, kami po, magsuserve ako, pero hindi, pag alam niya, pag binigyan ka ng kalakasan, lalayo ka sa uli sa Kanya. Alam ng Diyos, no? Hindi Kanya bibigyan ng bato, hindi Kanya bibigyan ng ahas, ayaw Kanya mapaliw sa Kanya, no? Mahal na mahal tayo ng Panginoon, no? Yun po, kaya sabi po natin, dito, kilalanin po natin ng lubos si Jesus. Wag po yung basta, alam ko nandiyan siya. Hindi, magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. No? Kausapin po natin siya araw-araw, mag-pray. No? Ganun po. Araw-araw natin siyang kausapin. Isik. No? Para magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Yun po. Number 2, kilalanin ng lubos si Jesus. Ito na po. Dito po tayo sa ating pangatlo. Focus sa tunay na biyaya ni Jesus. Ito nga po, no? Nabasa nga po natin doon sa 13:15. Dito nga sinasabi dito, sinasabi nga po ni Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito na ay hindi na muling, no? muling mauuhaw, no? Pero yung mga umiinom ng tubig na galing nga po doon sa literal na tubig, mauuhaw pa rin, no? Ang binibigay nga po ni Jesus dito sa babae, ang inaalok niya yung tagang tunay na tubig, no? Yung hindi na siya mauuhaw, yun. Inaalok po niya yung sarili niya sa tao, sa Samaritana. Pero ano po sabi nung Samaritana? Di ba sabi, no? Sabi niya, bigyan mo po ako ng tubig na yan para hindi na po ako mauuhaw uli at hindi na po ako bumalik, no? Para sumalok muli, no? Sabi niya, no? Ginoo, bigyan mo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauuhaw. Hindi po marino pa upang sumalok muli, no? Yung babae, kita-kita po natin yung babae sa Samaritana. Nakafocus pa rin po siya sa literal na tubig, no? Doon pa rin po siya nakatingin. Pero ang binabanggit ni Jesus dito, yung siya po, no? Tinanggap natin siya. Hindi na tayo mauuhaw, no? Hindi na tayo mauhawalan, no? Hindi na tayo maghahanap ng iba. Pero nakatingin pa rin po. No? Yung babae. Doon sa literal na tubig, no? Kala po niya, yung binibigay ni Jesus, yung only water, no? Yung hindi na siya pupunta ron. Baka akala niya, magtatayo yung nahuwasan doon, na magkakaroon sila ng tubig, no? Kasi nga, noong panahon na po yun, umiigib po, ang layo po nilalakad. Yung babae nga po, may buhat na banga, tapos tanghali po. Siyempre, ang hirap po na, no? Baka iniisip po yung tubig na to, baka galing po sa nawasa, mag-aaroon po na niya. Hindi ko alam kung paano po, no? Pero, yun po, doon pa rin po siya nakatingin sa literal na tubig po, no? Yun po, no? Tulad po natin, no? Palagi po tayo nakafocus po sa mga bagay, gamit na binibigay ng Panginoon. Parang yun po yung titignan natin ng blessing, no? Yun po yung blessing na titignan natin. Pero mali po yun. Dapat po, mag-focus po tayo sa tunay na biyaya ni Jesus. Ano po tunay na biyaya ng Panginoon? Ito po ang buhay na walang hanggan. Ito po ang tunay na biyaya sa atin ng Panginoon, di ba? Hindi po yung, maganda po yung mga gamit. Siyempre, kailangan po natin yan. Kailangan natin ng pera, mga gamit, yan, lahat po kailangan natin. Pero, hindi po tayo dapat doon mag-focus, no? Dapat po mag-focus tayo. Ano ba yung tunay na biyaya ng Panginoon sa atin, di ba? Ito po ang buhay na walang hanggan, di ba? Yung pong napaka-importante, no? Kasi minsan, naka-focus po tayo doon sa yaman, no? Gusto natin, magpapagod tayo, ibusin natin yung oras natin, parang yumaman tayo, di ba? Nagpe-pray tayo para magkaroon ng mga ari-arian, na maraming pera, no? Ng kapangyarihan. Tapos, pag hindi natin nakuha yun, magtatampo tayo sa Panginoon kasi, Lord, ba't ganyan? Ba't sila meron? Ba't ako wala? Di ba?
Kasi naka-focus po tayo sa mga material, no? Mga gamit dito sa mundo, mga bagay sa mundo. Hindi po, kahit sa tao, no? Naka-focus tayo sa mga, halimbawa, sa girlfriend natin, boyfriend natin, no? Akala natin pag ah, sa asawa, no? Ganun, hindi tayo naka-focus, no? Minsan, ah, pag nagka-girlfriend ka, boyfriend ka, naghiwalay, hanap ka uli ng bago, di ba? Gusto ko palagi, parang, ito na yung security ko eh. Pag nagkaroon ako ng, pag naghiwalay kami, malungkot. Gusto ko palagi magkakaroon ng bagong karelasyon. Kala natin, yun yung magbibigay sa atin ng kasiyahan. Kasi, sabi natin, pag wala akong kasama, malungkot ako. Gusto ko palagi may kasama. No? Hindi po, no? Basahin nga po natin. Ituloy natin pagbabasa natin dito sa 1:4:16 to 18. Sabi ka po dito, no? Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ito nga ang sinabi mo. Ito nga po, no? Makinggan natin yung babaeng Samaritana. 5 na po yung naging asawa niya. Pero, sumaya po ba siya? Kung pag-aaralan niyo, kung babasahin niyo po, talagang hirap na hirap po siya, no? Maaari nga po, kaya nga po siya tanghali na umiiwas po siya sa mga taong makakasama niya sa umaga, no? Kasi kadalasan po, yan, sa umaga po sila nangigib eh, pero malamang kaya tanghali siya, kasi ayaw niya pong mag-usap-usapan, kasi pwedeng magchichismisan po siya, mga marites po siya, no? Ito, 5 na asawa ito, so yung bagong kinakasama nito, hindi pa niya asawa, no? No, nakita natin, no? Hindi naman po nagbigay ng kasiyahan sa kanya yung tingin niya, no, nakala niya, pag nagkaroon akong isa pang asawa, kasi eto na, minsan gano'n po tayo, no, eto, pag napangasawa ko to, okay na ako, no? Pag naging girlfriend ko to, okay na ako. Pero eventually, no, hindi pa rin pala, no, hindi pa rin, no. Kaya nga, wag po tayo sa material, gamit, sa tao tumingin, no. Mag-focus po tayo sa Panginoon, no. Sa Kanya lang po tayo tumingin. Sabi nga po dito sa Colossus 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi mga bagay na panlupa, no? Hindi tayo mag-focus kasi alam po natin, dito matatapos po lahat, no eh. Hindi po panghabang buhay ang panatili natin sa mundo, no? Kaya huwag tayo mag-focus dito, no? Tingnan po natin yung mga makalangit, no? Doon po tayo mag-focus, di po. Sabi ka po dito sa Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ito, ano sabi ng Panginoon, no? Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito. Huwag niyo hangarin yung mga kayamanan din sa mundo, no? Take lang na, hindi ko po sinasabing ano po, no? Na bawal na pong mag-ipon, no? Hindi, kailangan po natin mag-ipon. Pero huwag po tayo mag-focus po doon, no? Huwag po tayo mag-focus sa parang gusto natin lahat makuha yung kayamanan dito. Parang yung puso natin, gusto ko lahat. Hindi po, no? Kasi lahat nga po yan, sabi dito, no? May naninirang insekto, may kalawang, lahat po yan pwedeng mawala. Lahat yan pwedeng mauubos, no? Diba? Huwag po tayo, kumbaga, huwag natin i-focus yung isip natin, no? Para sa yaman dito, no? Tama mag-impok po tayo. Importante po yan. Pero, huwag po yung focus natin makuha lahat. Hindi po. No? Huwag po tayo sa mundo mag-focus. Huwag po sa mga bagay sa mundo. Hindi po. Dapat talagang mag-focus po tayo sa biyaya ng Panginoon. Dito nga po, no? Ayon nga po sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito sabi dito, no? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po, no? Tayo ay naligtas. Ito po, napakagandang biyaya ng Panginoon sa atin. Dito po tayo mag-focus, no? Makasalanan ako, di ba? Naligtas ako, di ba? Dapat kamatayan na inaabot natin, di ba? Lahat po tayo, lahat na nagkasala, lahat po nagawa ng kamalian, mamamatay po tayo, di ba? Ayon nga po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Di ba po? Lahat po tayo nararapat sa kamatayan. Pero po sa kabutihan ng Panginoon,
yung kaloob niya po, no, kaligtasan. Doon po tayo mag-focus. Kaya minsan po, no, nini-disappoint tayo, no, nauuhaw pa rin tayo kasi nga po, nakatingin tayo sa material, no? Pero kung titingin ka po no, sa kaligtasan na bigay ng Panginoon, no, magkakaroon ka po ng kasapatan sa sarili mo. Kasi nga mo, kahit konti lang yung pagkain mo, nakita mo, yung miyaya ng Panginoon sa akin, no? Walang, ano to, hindi makakatumbas yung pagkain, no? Hindi makakatumbas yung pera kasi ito yung binigay niya sa akin ay buhay na walang hanggan, di ba? Diba? Yun po, hindi mawawala yun, no? Narating ang panahon, mamatay po tayo, di ba? Makakasama din ang Panginoon, di ba? Diba? Doon po tayo mag-focus kasi pag doon po tayo mag-focus, never po tayo madi-disappoint dito sa buhay natin, no? Kung konti man yung pera natin, no? Konti man yung lakas natin, manghina man tayo. Ang po, ano po na-experience ko nung dati, no? Nung hindi ko po kilala ng Panginoon, nagkasakit po ako, puro po akong galit, no? Pero nakilala ko po ang Panginoon, nakita ko po gano'n siya kabuti at yung binigay niya po ng buhay para sa akin. Sobrang thankful po ako nung mahinaman po ako pero alam ko po darating ang araw makakasama ko po siya. At yun po, doon po ako nagpa-focus. Kasi mo dito sa mundo, hindi na po tatagal dito no? Di ba? Maaring bukas, mamaya o next week, mawala na po tayo, di ba? Pero yung pangako po niya, buhay na walang hanggan. Di ba? Yung pong napakasaya. Di ba? Napakasaya, di ba? Kasi kung marami kang pera, di ba? Kung kamatayan naman naabutin mo, gusto mo po ba yun? Diba? Marami kang kalakasan, marami kang kayamanan, diba? Pero kamatayan naman naabutin mo, diba? Hindi po, diba? Mas importante po yung buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakadakilang biyaya ng Panginoon. Doon po tayo mag-focus, diba? Wag po sa mga bagay dito sa lupa. No? Wag po, maubos po lahat yan, matapos po lahat yan, masisira po lahat yan. Diba? Ito po, napakaganda po, no? Kung ipagpapatuloy po natin yung pagbabasa po natin dun sa 1 verse 4, no? Tuloy po natin, makikita niyo po kung gaano po kabuti ang Panginoon sa bawat tao. Ito nga po, ayon nga po dito sa verse 25, basahin po natin verse 25 to 30. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin na lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Ito po, no? Nakita ko po dito, no? Napaabuti ng Panginoon. Basahin niyo po, no? Dito sa verse 28. Sinabi po dito, iniwan ng babae ang kanyang banga. Ito po yung banga. Ito po yung ginagamit nila no, para sumalok po ng tubig. Ito po ang bangang to. Yung panahon po yun. Kasi ngayon, pag salok ka ng tubig, timba, ganyan na lang po ngayon. Ang ginagamit po nila ngayon, dati mga banga, no? Gawa po ito sa clay, no? Sa mabigat po ito. Tapos, sa laki po nito, minsan, tinignan ko po, na-research ko po, no? Mga 20 to 40 liters po daw ang isang banga na ito, yung inilalaman ito. Kaya sobrang bigat po ito, no? Doon po, araw-araw po, binubuhat po ng babae yun, no? Katanghalian, nagpapakihirap po siya para doon sa inumin nila na magbibigay ng, ng pag-aalis ng uhaw nila. Pero nga po, no, kung babasahin niyo po dito, sinabi, iniwan ng babae ang kanyang banga. Diba? Nakita niyo po, no? Nung nakausap niya si Jesus, nung nakita niya po kung gaano kadakila si Jesus, di ba? Sinabi sa kanya, meron kong 5 asawa. Nalaman ni Jesus, nagulat po siya. Nung nakita niya kung gaano makapangyarihan si Jesus, di ba? Kung gaano kabuti ang Panginoon, di ba? Iniwan niya po yung banga na araw-araw siyang binibigay, binubuhat, no? Naglalaman ng tubig na kala nila makakapagpaalis ng uhaw nila, di ba? Iniwan niya po dahil nakatagpo niya po, no? Nakita niya po, no? Kung gaano po kabuti ang Panginoon, kung gaano po kadakila ang Panginoon. Ganun po sa atin, no? Hanggat hindi po natin kinikilala ang Panginoon, hindi natin siya tinatanggap, hindi tayo nagpo-focus sa Panginoon, yung mga banga po na binubuhat natin araw-araw, hindi po natin yung mabibitawan, no?
yung bangang punong-puno ng problema, yung banga na punong-puno ng pasakit, yung banga na punong-puno ng uhaw, no? Yung banga na araw-araw binibitbit na hirap na tayo, hindi natin kaya mamibitawan yan hangga't hindi po natin tinatanggap si Jesucristo sa buhay natin, no? Araw-araw natin bibitbitin ang bigat ng banga sa buhay natin, no? At laman yan na problema, lahat ng lungkot na nilalaman yan, hindi po natin kayang bitawan. Pero tulad po ng babae na to, babaeng Samaritana, kinatagpo po siya ng Jesus, nakausap po niya, nakilala niya kung gaano kadakila ang Panginoon, iniwan na po niya yung banga, no, na araw-araw niya binibitbit, no, iniwan na po niya, hindi na po niya tinignan, no, ito kailangan ko, itong bangan to, maglalaman ng tubig na pwede namin inumin, mauubos yung uhaw namin, iniwan niya, ganun din po sa atin, no. Once na tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo, kinalala natin siya, no, yung palagi natin pinipitpit na bigat, nakala natin, ito makapagbigay sa atin ng pag-alis ng uhaw natin, ito makapagpaalis ng gutom ko, iiwan natin yan, kasi nga po, tunay na si Jesucristo lamang po, ang tunay na makapagpapawi ng uhaw natin, makapagtanggal ng bigat ng binubuhat natin araw, no? Wala pong imposible kay Jesus, kapatid, no? Napakadakila po niya, no? Tunay po mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ito nga po, di ba? Ayon nga po sa 1:3-16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po, kapatid, mahal na mahal ka po ng ating Diyos. No? Kinala niya po si Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak. No? Kasi mahal na mahal ka po niya. Inalay niya po si Jesucristo. No? Mahal na mahal niyang anak. Inalay niya, hinayaan niyang mapako sa krus. Hinayaan niyang mamatay para lang tayo maligtas. No? Yan po ang napakagandang biyaya sa atin ng Panginoon. Ang kaligtasan. Diba? Huwag po tayo mag-focus, no? Huwag natin ubusin natin ang panahon dito sa mundo para sa paghabol sa kayamanan, pagkuha ng kalakasan, paghanap sa mga pwede nating makasama, no? Yung kala natin makasama natin sa habang buhay na tutulong. Hindi. Mag-focus po tayo sa Panginoon, no? Siya lang po ang tunay na papawi ng uhaw natin, no? Kahit anong makuha natin sa mundo, kulang. Walang kasapatan ang kahit anong bagay dito sa mundo. Si Jesucristo lang po ang pupuno, tatanggal sa lahat po ng uhaw natin. Hanggat di po natin tinatanggap si Jesucristo sa buhay natin, mananatili po tayong uhaw. Uhaw na hindi matatanggal. Uhaw na hindi mapapawi. No? Si Jesucristo lang po ang makapawi ng lahat ng yan. No? At ito rin po, isa pang pinamaganda nga po dun sa ginawa ng babaeng Samaritana. Nung nakita niya po kung gaano kadakila po si Jesucristo, sinabi niya po, no, sa kanyang mga kasama, no, inihayag niya, ipinamalita niya sa kanyang mga kasama, si Jesucristo. Sinabi niya po, no, maaring ito na ang Kristo, di ba? Sinabi sa kanya lahat ang ginawa niya. Kaya anong ginawa ng mga tao na kasama niya? Lumabas sila lahat ng bayan at nagpunta kay Jesus. Ganun po, no? Kung tayo po noon, na-experience natin ang Panginoon sa buhay natin, diba? Kung gaano ginawa niya sa atin. Ganun po, i-share natin kung gaano kabuti ang Panginoon, diba? Ibahagi natin kung paano binago ang buhay natin, no? I-share natin, no? Minsan sabi natin, ang buti ng Panginoon, no? Ito, nakakaranas ako ng kasiyahan ngayon, no? Nabago yung mga problema ko. Ibahagi natin sa kapwa natin. Minsan may marami tayong mga kakilala na nalulungkot, no? I-share natin ang Panginoon sa kanya, no? Sa kanila. I-share natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Ano? Ibahagi natin, di ba? Yan pong sabi ng Panginoon, di ba? Ibahagi natin, no? Ang kanyang kabutihan, no? I-share natin ang gospel, no? Ganyan po ang ginawa ng babaeng Samaritana. Nung nakita niya po kung gaano kabuti, kadakila, makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, ibinahagi niya. Kaya ganun din po tayo. I-share po natin ang Panginoon. Diba? Huwag natin saralinin.
no, yung kabutihan ng Panginoon Diyos. Ay ngayon, hindi naman po, no? Pag-aralan na po natin to, no? Uhaw natin, hindi maalis ng kahit anong bagay, pera, yumaman ka man, ano man po, panandalian lang yan. Importante po, si Yeso Kristo, tanggapin natin siya, kilalanin ng lubos, mag-focus tayo sa Kanya. Yun po, sigurado po, ano man po uhaw ang nialaras mo ngayon, no? Hindi ko alam kung ano yung kinakauhawan mo ngayon, hindi ko alam kung ano man yan, pero kapatid, sinasabi ko sa iyo, si Yeso Kristo lang ang makakapawi ng uhaw mo. Yaman man yan, pera, ari-arian, tao, asawa, girlfriend, boyfriend, kaibigan. Si Yeso Kristo lang ang kailangan mo. Siya lang ang tunay na papawi ng iyong uhaw. Mo. Maraming salamat po muli, mga kapatid. Salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa araw na to. Tinulungan niyo po ako. Salamat po sa panonood ng aking video. Dalangin ko po na patuloy niyo pong subaybayan po yung mga susunod pa nating video. So, bago po tayo magtapos, tayo po muna yung manalangin. Aming Amang Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakadakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli. Sinamahan niyo po muli kami sa aming pag-aaral ngayong araw na to. Muli po, dalangin ko po na patuloy pong hawakan ng mga puso na nakapanood po ng video na ito. Tulungan mo po sila na tanggapin ka po nila, kilalanin po nila at mag-focus po sila sa tunay na biyaya na pinagkulo mo po, Panginoon. Gamitin mo itong video na ito, Panginoon, upang tunay po silang makakilala at lumapit sa iyo, Panginoon. Muli po, Panginoon, salamat po sa lahat na. Salamat po. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen and amen. Yun po. Muli po, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama po muli sa akin. Next week po, muli niyo pong sumaybayan ang aking susunod na video. Salamat po. To God be the glory. Salamat po, Panginoon. Salamat.